Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Naku po, napakatindi yung mga bagong pasabog ni Vice President Sara. Kasunod po yan ng nauna niyang pasabog na sumagot ang mga alipores, mga sekretary, senators, no? Nakaalyado ni Marcos Jr. Sa kanyang naging talagang gumuhit na remarks na kapag hindi umano tutigil sila sa kanyang pagbibirada sa kanya, no, ay huhukay niya itong bangkay ni Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ang isa dyan sa sumagot ay itong Secretary of Justice Boyeng Remulla na posible umanong kakasuhan itong si Vice President Sara sa kanyang naging remarks. Ngunit ang response ni Vice President Sara, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Ika ang sabi ni Bibi Sara, magkaiba daw po yung sinasabi mo, no, na desecrating a body and actual desecrating a body. So magkaiba po daw yan. Kaya ang dagdag niya pa, dapat sana sigurado as a lawyer, maintindihan ninyo yon kaagad. But apparently, sabi nga ng iba, kapag mabilis ka, mayroon talagang mabagal ang pick-up. So matindi, no? Ang banat niya po dito kay Boyeng Remulla na tila ba sinasabi na si Boyeng Remulla ay mabagal mag-pick up at hindi alam ang batas. Ito naman po ang parte sa mga statement ni Vice President Sara, mga kababayan. Mamaya na yung mga family members. Unahin ko muna yung Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla, sino ba isa? Marcos. Yan. Wala siyang comment. Senator Mag-Soccer Pimentel, SP lang po. And then, Young Guns. Guns pala, sorry. Okay. So, yon. So, binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged, unsound mind, and what was the other one? Uncalled for. Meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. So ayan po ha, inisa-isa ni Vice President Sara ang kanilang mga sinabi. So sagutin niya rin po ito isa-isa, mga kababayan po natin. Ngayon nakita natin na isang masayang matapang ang humarap po sa mainstream media, no? Walang takot na sagutin ang lahat. Ito yung klaseng leader po na kinakailangan po ng ating bansa. Na kapag inaatake po siya, particularly po, no, kapag pang-aabuso na ang kanilang mga sinasabi, hindi basta-basta na nanahimik na lang, kundi magre-response ito. At ang kanyang response, siguraduhin niya na kung sino man ang bumatiko sa kanya ay masaktan at mapipilitan na sumagot or either manahimik na lang. Di ba? So, hindi nila kaya si Vice President Sara. No? Hindi nila kakayanin dahil ang utak nila, no, kapiranggot lamang kumpara sa ating Vice Presidente. Yes. So, yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking
talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. Mabagal ang pick-up nitong si Boyeng Rimulya. Yan po ang punto na gustong iparating ni Vice President Sara sa kanyang mga sinabi. Dahil kahit pala Secretary ng Department of Justice ay hindi naintindihan ang mga sinabi ni Vice President Sara. Paano po yan? Secretary Boyeng Rimulya, no? Mukhang pumupurol na po yung iyong utak kasunod po ng iyong sakit, no? Palagay ko mga kababayan po natin, mukhang kailangan na po ng ating Secretary ng Department of Justice na magpahinga at ibigay sa iba na mas malakas, mas sharp ang utak, mas malawak yung pag-uunawa, no? Para hindi naman po na papahiya kagaya ngayon dito po sa kanyang sinabi kay Vice President Sara. So kawawa po, no? Secretary ka o Department of Justice, sasabihan ka na hindi alam ang batas. At ang nagsabi ay isang Vice Presidente. Nakakahiya, no? Para kay Boyeng Rimulya. So yan yon. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? 'Di ba? So, I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. So malalaman natin dito mga kababayan kung sino yung bangag. Kasi kung sino yung hindi mag-undergone ng hair follicle drug test, takot, ibig sabihin, bangag. So kapag sino man ang hindi pumayag, no, or mag-undergone ng voluntary hair follicle drug test, no, ng mga kongresista or senador, Diyos ko po, wag nyo nang iboto dahil ibig sabihin, bangag yan. Dahil takot sila malaman ng taong bayan, no, yung katotohanan. Particularly itong mga bumabatikos sa ating Vice Presidente at mga naghahamon. O sige, sagutin niyo po yung hamon ni Vice President Sara. Kung talagang kayo ay malinis at matino ang inyong pag-iisip, dapat titingnan din po yung kanilang lifestyle, no? Baka yung mga pupasok na pera sa kanila, no? Kasi matindi yung kanilang pag-aatake. Sigurado malaking pera ang kinikita dyan, no, mga kababayan? Including Speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Ayun, pati si Mix Nograles. Kasama ka pala, Mix Nograles, ha? Mukhang kakabahan po itong si Inday Nograles, no? O yan, kasama mo naman si Pulong, walang problema. So ito na nga po, inahamon natin ngayon, kasabay ng hamon din ni Vice President Sara, na magpa-hair follicle drug test ang lahat ng mga kongresista, no? Para malaman natin kung sinong hindi bangag. Siyempre, sama na ang presidente at kanyang mga pamilya at miyembro ng kabinete, no?
para makasigurado po tayo na walang adik na nakaupo ngayon at nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi ultimo OFW, mag-a-apply ka sa mall, security, no? Lahat ay hinahanapan ng drug test. Paano pa kaya yung mga empleyado ng gobyerno? Na sila po yung nagpapatupad ng batas, sila rin po yung nanguhuli ng mga drogista. Kaso ngayon, iba po yung mga drogista, yung mga self-confessed drug lord, yung drug queen, ngayon, suportado na at VIP pa ang kanilang trato sa loob ng House of Representatives. Grabe, sa buwatan ng mga dictus benedictus, magnanakaw, mga sinungaling. Kaya matindi po yung problema ng ating bansa. Kaya tama lang yan. Ipagdasal daw po natin ang Pilipinas, sabi ni Vice President Sara. At kasama sa kanyang ipinagdasal ay mayroon tayo umanong Secretary of Justice na walang alam ang batas. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Boyeng Remulla? At ano naman ang magiging sagot ng mga kongresista? Sigurado masakit yon, masakit ang banat ni Bibi Sara. At sigurado mag-aalburuto na naman at bubula ang kanilang bunganga sa hamon ni Vice President Sara. Let's get it on. Abangan natin kung sino ang hindi tutugon sa panawagan ni Vice President Sara. So yan lang po muna mga kababayan po natin. Maraming salamat. Mabuhay po tayo mga maisog. Thank you and God bless.